Sa isang War Cabinet meeting, pinag-uusapan na ng Israel ang kanilang magiging tugon matapos maglunsad ng Iran ng 170 na mga drone, 30 na mga cruise missiles at 120 na mga ballistic missile direkta sa kanilang bansa. Ang pag-atake na ginawa ng Iran ang kauna-unahang insidente na direkta nitong inatake ang Israel sa likod ng ilang mga dekada ng proxy conflict. Ayon sa mismong Iran, ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel ay ang kanilang tugon sa isang airstrike na ginawa naman ng Israel noong April 1 sa isang konsulado ng Iran sa Damascus, Syria, na pumatay sa isang mataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guards ng Iran kasama ang 8 pang mga opisyal. Ang nasabing pag-atake naman ng Iran sa Israel ay tila nagdulot lamang ng konting pinsala. Walang naiulat na casualty, maliban sa isang 7 years old na malubhang na injury matapos tamaan ng mga shrapnel mula sa isang naharang na Iranian missile na direktang nahulog sa kanilang tahanan. Ayon sa IDF, ang mga missile at drone na pinalipad ng Iran patungo sa kanila ay 99% na na-intercept sa tulong ng kanilang mga kaalyado gaya ng Amerika, British at France. Samantalang na-intercept naman ng Jordan ang ilan sa mga Iranian projectiles na lumipad sa kanilang teritoryo sa kabila ng matinding pagpuna sa digmaan ng Israel sa Gaza. Ngayon, dahil sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, marami ang nangamba na mas lalong lalawak ang gulo kung magre-retaliate ang Israel. Kaya naman agad hinimok ng US ang Israel na huwag gumanti para maiwasang lumala pa ang sitwasyon. Sinabi ni Joe Biden kay Netanyahu na maghinay-hinay muna at pag-isipan ng mabuti kung paano makakaganti. Sinabi rin ni Biden na dapat maging masaya ang Israel dahil nagtagumpay ito. At dapat namnamin daw nito ang tagumpay. Tagumpay na naglalarawan sa paghadlang sa mga missile at drone na pinalipad ng Iran. Maging ang mga leader sa France at Britain ay nanawagan sa Israel na pigilan ang sarili sa pangambang baka humantong sa isang mas malawak na digmaan ang magiging ganti ng bansa. Hindi talaga biro kung sakaling magkakaroon ng retaliation ng Israel sa Iran dahil ang Israel ay sagana ngayon sa mga armas na mula mismo sa kanilang kaalyado na Amerika. Ang Israel ay tumatanggap ng humigit kumulang 68% ng mga armas na galing sa US at hindi bababa sa $3 billion na tulong militar bawat taon. Sa kabila naman ng pressure na natatanggap ni Netanyahu sa mga kaalyadong bansa na wag nang gumanti sa Iran, tila napipressure naman ito sa kanyang mga kababayan. Dahil ang gusto naman ng mga ito ay talagang gagantihan nila ang Iran. Base sa mga report, gusto ng Israel's right-wing parties na gantihan ng Iran. Dahil hindi na raw mapipigilan ng Islamic Republic at masasanay na lang ito na palagi silang aatakihin kung papalagpasin nila ang ginawa ng mga ito. Ayon kay Galit Distel at Baryan, isang parliament member na bahagi ng Likud Party ni Netanyahu, kailangan nilang tumugon upang ang mga rocket mula sa Iran ay hindi maging karaniwan tulad ng mga rocket na pinapalipad noon mula sa Gaza. Ang pag-intercept din daw sa mga Iranian missiles at drone ay lubhang napakamahal at ang mga Israeli ay ayaw ng maranasan na magpadala muli ang Iran ng katulad na barrage ng mga rocket at drone. Sa pangamba naman ng Iran na talagang gagawa ng retaliation sa kanilang Israel, agad nilang ipinasara ang kanilang mga nuclear facility. Ayon kay UN Nuclear Chief Rafael Grossi, nababahala raw sila sa ganti ng Israel sa Iran, na baka raw ang mga nuclear facility ng Iran ang unang atakihin ng Israeli military. Paglipas daw ng 24 hours, binuksan namang muli ang nasabing pasilidad. Ngunit wala itong pangangasiwa ng IAEA. Dahil nagpasya ang ahensya na paalisin ang kanilang mga inspektor hanggang ang sitwasyon ay ganap na maging kalmado. Walang record na mayroong nuclear weapon ng Iran at maging sila mismo ay itinanggi na nagbabalak silang mag-develop ng sandatang nuclear. Ngunit ang kanilang nuclear program o ang kanilang nuclear facility ay ginawa sa ilalim ng isang bundok sa gilid ng Great Salt Desert. Ang facility na ito, nakilala bilang Fordow, ay ang sinasabing heavily protected inner sanctum ng nuclear complex ng Iran at isang madalas na destinasyon para sa mga international inspector.
na ang mga pagbisita ay nilalayong masiguro ang anumang lihim na pagsisikap ng Iran na gumawa ng mga nuclear bomb. Nangako na ang Israel sa Iran na talagang mananagot ang mga ito dahil sa kanilang ginawang mga aksyon. Ngunit, mabilis naman na tumugon ang Iran sa mga banta ng Israel. Ayon sa Iranian President na si Ebrahim Raisi, hindi pwedeng hindi gaganti ang kanyang bansa sa anumang pag-atake ng mga Israeli. Matatag daw nilang ipinapahayag na ang pinakamaliit na aksyon laban sa mga interes ng Iran ay siguradong matutugunan ng isang malubha, malupit at matinding ganti laban sa lahat ng kanilang mga perpetrators. Base naman sa Deputy Foreign Minister ng Iran na si Ali Bagheri Kani, bagaman hindi raw naghahangad ang Iran na palakihin ang tensyon sa Arab region, pero kung magkakaroon ng retaliation ang Israel, tutugon ang Tehran sa loob lamang ng ilang segundo. Kikilos daw sila na mayroong matinding determinasyon upang hadlangan at parusahan ang agresor para sa anumang hindi totoo o hindi makatwiran na mga aksyon. Ang conflict ngayon sa pagitan ng Israel at Iran ay talagang pinangangambahan na aabot sa isang all-out war o direktang digmaan ng dalawang bansa, habang kumakaharap pa ngayon ang Israel sa digmaan nito laban sa Hamas sa Gaza. Gayunpaman, masigasig ang mga pagsisikap ng iba't ibang bansa na wag nang lumawak pa ang digmaan. Halimbawa, kasunod ng pag-atake ng Iran sa Israel, ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdollahian ay nakatanggap ng serye ng mga tawag sa telepono mula sa mga regional at international leaders, kabilang ang kanyang mga counterparts sa Syria, Egypt at Turkey, gayon din ang China at European Union Foreign Policy Chief Josep Borrell upang talakayin ang pinakabagong mga development. Sa magkahiwalay naman na mga post sa X platform, sinabi ng Foreign Minister ng Iran na ipinaalam niya sa mga opisyal ang tungkol sa karapatan ng Iran sa pagtatanggol sa sarili alinsunod sa Article 51 ng United Nations Charter. Nagpadala rin ang Iranian top diplomat ng mensahe sa Washington sa pamamagitan ng Egypt na nagbabala na aatakihin daw ng Iran ang mga interes ng US sa rehiyon kung ito ay susuporta sa mga gagawing aksyon ng Israel. Ngunit ayon naman sa Amerika, hindi sila susuporta sa Israel kung gaganti ito sa Iran. Sa report ng Reuters, sinabi ni US President Joe Biden kay mismong Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi makikibahagi ang US sa isang kontraopensiba ng Israel laban sa Iran.